Kahit sino walang karapatan kasing mag-damage sa isang imahe ng isang tao, ng ibang tao, or kahit kanino. Ni isa walang karapatan, kahit pa may ginawang masama yung isang tao, walang may karapatang mamamahiya. No? Yun kasi ang concept ng libel direct, na-damage ka. Na-damage ka sa pamamahiya. At talagang alam kung sino ka, di ba? Ibig sabihin, mukha mo kaya, pangalan mo kaya, pinost niya. That means identified ka talaga direct. Kasi isa sa mga elemento ng cyber libel is identity. Ibig sabihin, nakilala kung sino yung pinost niya. So, paano ka ba makilala ng mga pinost? Pwedeng pangalan mo or mukha mo. Di ba, direct? Kasi, paano nila makilala kung sino yung pinupost mo? Di ba? So, pwedeng mukha, pwedeng pangalan. Pero, may mga iba pang mga exceptions din direct. No? Pero generally, yan yung cyber libel. Doon nag-uugat. Ano ang susunod na dapat mong gawin? Okay. So, ang una mong gagawin talaga direct, pa-file ka ng una, pwede mong idaan sa blotter. Hindi mo na sa barangay? Pwede namang hindi nadadaan sa barangay. Okay, sa blotter mo diretso sa Pwede police. kang mag-blotter, tapos file mo sa fiscal's office, sa office of the prosecutor. File ka na agad ng cyber libel. Ang cyber libel, pwede kasi yun kung saan mo nabasa ang post. Nasa ibang bansa ka direct, pero nabasa mo sa Pilipinas. Yung post na yon, pwedeng sa Pilipinas ka mag-file. Ganon yun.